Okay, eto na nga, Erwin Tulfo. Nag-trending itong si Erwin Tulfo sa kanyang Leave the Philippines. Kayong mga taga-China, ayan, leave the Philippines raw. If you cannot respect free speech, leave the Philippines. Di ba? Ay, itong senador na ito na si Erwin Tulfo, no? Sa totoo lang, nakakatawa, nakakasuka. Nasusuka na ang taong bayan. Mamaya, pag-usapan natin itong ginawa ni Erwin Tulfo at ano ang epekto nito sa taong bayan. Ano ang masasabi ng taong bayan sa kanyang sinabi na mismo siya natamaan siya sa kanyang sinabi. Okay? Mamaya. Okay? Ito rin, pag-usapan rin natin itong si Jesus Duque na itong vlogger na pinuntahan niya talaga yung Ilocos Sur at in-expose doon yung mga kabalastugan na mga flood control, na mga ghost projects, na mga hindi natapos. Booking na booking si Bongbong Marcos at itong si Sandro Marcos. Pero umiiyak ngayon itong mga vloggers ni Bangag Jr., no? Kasi fake news raw itong mga pinakalat ni Jesus Duque. Dahil na-booking ni Jesus Duque, sasabihin na nila ngayon na fake news. Yan kayo. Kapag nabubuking kayo, AI. Kapag nabubuking kayo, fake news. 'Di ba? Alam mo, Jesus Duque, itong vlogger na ito, saludo kami sa inyong ginagawa, okay? Talagang nilibot niya yung mga talaga, ebidensya yan sa pagnanakaw nyo sa pera ng kabanang bayan. Yan, tama yan, Jesus Duque. Mamaya, pakinggan natin yan si Jesus Duque, ha? At ito, pag-usapan rin natin, Manong Chavit, okay? Kasama niya si Jesus Duque, nagkita silang dalawa at pinag-usapan yung mga in-expose ni Jesus Duque doon sa mga flood control na nilostay na ghost projects. Ay nako. So, ngayon, in-interview itong si Manong Chavit dyan sa Billionaire News at in-expose rin ni Manong Chavit. Okay? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, like, share muna. Importante yan para kakalat sa taong bayan. At sa mga bago pa lang dito, subscribe na kayo. Libre lang ang mag-subscribe, ha. Pindutin nyo lang yung subscribe button. Updated na kayo sa ating mga balita. Okay? Unahin muna natin ito. Nag-trending ito. Kasi, ito yung sinabi ni Raffy Tulfo. Di ba? Nagpasikat siya doon sa Senado. Kasi po, ginawa ni Tariela, parang kinampihan niya si Tariela dito Kasi si Tariela, yung previous vlog natin, ipinakita natin doon si Tariela na parang binubuli nila ang mukha ng leader ng China na si Xi Jinping. 'Di ba? Na hindi naman talaga maganda. Naging ano tawag doon? Naging squatter po ang ugali ni Tariela. Squatter naman talaga ugali niyan Okay? So, ito naman, pabida rin itong senador na ito na si Erwin Tulfo. Sabi niya, sinabihan niya ang China, ang ambasador, if you cannot respect free speech, leave the Philippines. Parang kinampihan pa si Tariela na yung ginawa raw ni Tariela ay free speech. Sige. Kung ibabalik ta rin natin ang sitwasyon, kung ang China ang gumawa doon, yung ginawa ni Tariela, what if China ang gumawa noon? Di ba iyakin rin kayo? Si Hontiveros, si Tulfo. Pero kapag tayo ang gumagawa, kapag si Tariela ang gumagawa, free speech. Di ba? Free speech. So, ito, nagre-react si MJ Kiambao Reyes. Sabi niya, yet, when TRICOM openly attack our free speech on national television, most of you remain silent. Why? Di ba? Doon sa TRICOM,
Ang hilig ni Erwin Tulfo na sasabihan ang China, free speech, free speech. Pero noong TRICOM, ngayon pinatawag yung mga vloggers. Kasi yung mga vloggers, nagko-comment. Yung sa ginawa nga ng mga DDS vloggers, hindi nga yun bully eh. Pinak-check talaga nila yung ginagawa ng mga congressman. Pero anong ginawa ng TRICOM? Pinatawag nila ang mga vloggers. At syempre, ang mga DDS vloggers nag-cooperate rin. Pumunta sila sa hearing kasi pinatawag sila. Nag-explain sila sa kanilang sarili. Kasi pinagbibintangan sila na fake news. Ngayon, noong panahon ng TRICOM, Erwin Tulfo, nagdadrama ka ba? Kinampihan mo ba ang mga DDS vloggers at that time? Sinabihan mo ba yung mga tuwadcom at TRICOM na free speech? Di ba wala? Nasaan kayo? Ito. Kasi nag-react rin dito si Kifai Chu. Okay? Kasi isa rin ito sa pinatawag noon sa TRICOM. Sabi dito, which is, matamaan talaga si Erwin Tulfo dito. Nasan kayo when the Martin Romualdez led Congress bullied people who were critical of this administration in aid of legislation, pero kahit isang legislation walang inasikaso? Tama. Binuli lang kami ng mga congressman, which is si Kifai Chu kasama dyan. Binuli lang kami ng mga congressman like Jude Asidre and Benny Abante. Correct. Yan si Benny Abante. Congress SICCED departments on us. Congress CC departments on us like the NBI, etc. Lalo na si Riza Hontiveros, who sue people for discussing issue about her. Kung maalala ninyo, yung may nagtestify laban kay Hontiveros na sila po ay parang binayaran para to testify kay pastor, di ba? Nagawa sila ng kasalanan ni pastor. Yung kay BP Sara at ni former President Duterte na ayan raw, may dalang mga jaril, ganyan. Only to find out, fake news pala yon kasi inutusan lang sila. Okay? Parang ganun ba? Parang kasabwat raw si Hontiveros. Si Hontiveros, nag-file ka agad. Nag-report ka agad sa NBI. Di ba? Tapos, dinamay pa yung mga vloggers na nagbabalita doon. Kung maalala niyo yun? Pero ngayon na si Tariela, kung ano-anong ginawa sa leader ng China para sa kanila free speech. Pero kung sila yung criticize, walang free speech. Kasuhan ka agad. Nasaan yun? Hontiveros at Erwin Tulfo. Timbang ba yun? Ang hilig mong magmamayabang dyan sa Senado, Erwin Tulfo, tapos sasabihin mo, free speech, free speech. Pero, nasan ka? Nagkomentaryo ka ba nung ang vloggers ay tinitira nitong mga abusadong government officials na ito? Nasaan ka ba, Tulfo? Diyan ka mahilig eh. Kaya binabatikos ka ngayon ng taong bayan kasi ang nakikita nila sa iyo kahambugan, kayabangan. Okay? Mayabang ka. Pinipili mo lang yung free speech mo. Pero kapag kaming mga vloggers ang kinasuhan, pinatawag sa kongreso, wala kang imik. Tahimik ka. Tahimik ka kagaya ng kadilima ng gabi. 'Di ba? Yan. Kaya hindi kayo gusto ng taong bayan sa mga ganyang asal ninyo. Okay? Sabi pa dito, kaya huwag nyo kaming paandaran na freedom of speech advocates kayo because we who have been victimized by this
very administration of Bongbong Marcos are proof of your hypocrisy. Yung mga hipokrito. Contiveros at si Erwin Tulfo, mga hipokrito kayo. Pinipili nyo lang ang freedom of speech. Kapag si Tariela, freedom of speech. Pero kapag ang mga vloggers, kasuhan na. Ganyan sila. Mga hipokrito kayo, mga putang ina ninyo. Okay? So, ito, punta naman tayo dito. Kasi nag-iiyakan ngayon itong mga sino mga nag-iiyakan doon, Mar? Ito lang lamang mga bangag vloggers. Ito mga loyalista vloggers. Kasi sapul sila dito ni Jesus Duque. Jesus Duque, saludo po kami mga DDS sa'yo, no? For exposing yang mga flood control anomaly dyan sa Ilocosur na lugar ng anak ng presidente na si Sandro Marcos. Mga taga-ICI, panoorin nyo ito. Bakit ang Davao ang inimbestigahan ninyo pero nandoon lahat ang kabalastugan sa Ilocosur? Di ba? Boo! Boo! Kayo, sige kayo. Kasi itong vlogger na ito, in-expose niya lahat. Nung nakita ng mga bangag vloggers, iyak silang lahat. Siya pa yung sinabihan ng fake news. Paano naging fake news yun? Na pinuntahan niya yung lugar, binidyohan, may drone shots pa, tapos sasabihin yung AI, tapos sasabihin yung fake news? Ito yung napala ninyo. Ito yung napala ninyo. Pakinggan nyo si Jesus Duque. Nagsisiiyakan yung mga loyalista. Iilan na nga lang kayo. Naiiyak pa kayo sa content ko. Correct. Bakit ina ninyo? Sasabi niyong fake news? Ano sinasabi niyong AI? Ulul. Pumunta kayo doon. Pumunta kayo ng Ilocos. Tapos, hanapin nyo yung mga proyekto na pinuntahan ko. Correct. May mga geotag naman yun eh. May mga location yun, nandyan sa content. Balikan nyo yung mga content, kunin nyo yung mga geotag na location, tapos puntahan nyo yung coordinates na yan. Tapos kayong gumawa ng content, tignan nyo kung fake news yun o hindi, o correct, kung AI yun o hindi. Puro kayo iyak mga... Yung unang 2 araw pag-release ko ng video. Ano na? Sino ba to? Si Coach Jaret. Mike Abe. Sino pa yan? Yung mataas yung buhok na parang kargador sa Changi. Sino yung mataas na buhok na vlogger sa loyalista? Na-lockdown sila. Wala silang reaksyon. Bakit wala kayong reaksyon? Kasi hindi nyo alam kung paano nyo sasagutin. O ngayon, balik kayo doon sa old formula ninyo. AI yan kasi DDS. Fake news yan kasi DDS. Hoy, utusan nyo si Marcos, yung pangulo nyo. Nautusan si Vince Dizon na pumunta doon sa Ilocos at mag-inspeksyon para i-debunk ako. King ina ninyo. Magayakin. Puro kayo iyak. Utusan niyo yung pangulo ninyo na si Vince Dizon papuntay ng Ilocos kung saan-saan nagpupunta eh. Natatakot siya to. 12.9 billion ang budget ni Sandro Marcos for 2025 alone. Di ba? 150 na projects yan mula noong 2023. Asan yung mga proyekto na yun? Di ba? Kaya natatakot si Vince Dizon na pumunta doon. Kayo, ngawa kayo ng ngawa, magsiiyak na lang kayo mga, Marami pa akong ilalabas. Kahindik-hindik kagilagilalas. Ilabas mo lahat yan. Manatili na lang muna kayo mga tanga, ha? Paano? Sayang ang bayot. Nagpapakarelevant ito si Bayot.
ginawan ako ng content. Yung mga rehash ba, yung mga dati niyang content, si Mandalulu, Dugyot, King Ina mo. Hindi mo ko kaya, boy. Pumunta ka dito. Ha, girl? Wala, sorry. Pumunta ka dito sa Pilipinas. Ikaw ang magdibag sa akin. Pumunta ka sa Ilocos. Teritoryo mo yun eh. Ako nga, pumunta doon. Hindi ko teritoryo yun eh. Tapos pumunta ka rin ng Davao. Tingnan natin kung makalabas ka. Bayot kang talaga. Di ba? Iyak. Iyak kayo. Iyak. Kasi sobrang napahiya po ang mga bangag vloggers dito. Hindi lang mga bangag vloggers ang napahiya, ha? Pati si BBM, pati si Sandro Marcos, napahiya sila dito. Ganyan kasi yan. Kapag ikaw, government official ka at malinis ka, wala kang dapat ikaproblema. Pero kung ikaw, government official ka, at wala kang ginawa, kundi mangungurakot ka lang sa kaba ng gobyerno, sa kaba ng bayan, no? Ganito talaga ang mangyayari sa'yo. Mai-expose ang mga kabalastugan mo. Di ba? Yung panahon ni former President Duterte, nakakita ba kayo ng mga ganyan? Wala. Di ba? Dito lang yan sa Marcos administration. Kawawa naman. Punta naman tayo dito kasi itong si Manong Chavez at itong si Jesus Duque, yung piniplay natin kanina, nagkita silang dalawa. Kasi itong si Manong Chavez, pinahanap niya itong si Jesus Duque, yung nag-e-expose doon sa mga projects sa Ilocos Sur. Okay? Doon, hinanap. Nakita doon, binidyohan, nag-trending sa social media. So, eto ngayon ang in-expose ni Manong Chavez Singson dyan sa Ilocos Sur. Kasi lugar niya yan eh. Okay? In-interview siya ngayon ng Bilyonaryo News. O eto, panoorin nyo, pakinggan nyo, nakakilabot ito. Your group failed to file last week an impeachment complaint against President Bongbong Marcos. Yeah. And this was because the Secretary General of the House refused to, her office refused to accept your impeachment complaint. But as of yesterday, Monday, the two other impeachment complaints were already referred to the House Committee on Justice. What would be your next move po? Are you going to try to refile your impeachment complaint? As far as the impeachment is concerned, I'm not the lawyer, but according to them, nauna na ang administrasyon nag-file para wala na makapile. So, Ito po yung kay Attorney De Jesus, Andre De Jesus. yung nauna. Okay. Ano lang yun, sila rin, para lang masabi na may nauna na, hindi na pwede. Yun yata ang procedure o batas. But anyway, sumusuporta ako sa kanila dahil pag natanggap yung penal, makaka-witness ako sa mga Goose Project and mga project na yung sinabi mismo ni Presidente, mga guni-guni, mga palpak, doon pala sa Ilocos Norte nandun eh. Wala kami makitang matino na project. Palpak lahat and Ghost Project. Meaning Ghost Project. Imagine that one, ha? Presidente ng Pilipinas, nandoon pa sa lugar nila ang mga palpak na mga proyekto. Kakadiri kayo. Bakit Bulacan lang ang ine-inspect ninyo? Bakit Davao lang? Pero yung lugar ninyo, isa pa rin number 1 pala sa mga kababuyan ninyo. Di ba? Kakahiya kayo. Substandard project. Pero We Ma'am have Chavez, pictures, we have videos. pag-uusapan po natin mamaya in relation to the flood control probe, itong Yes. mga ina-allege pong ghost project sa Ilocos. Pero kung doon po sa impeachment, if you're saying that natutuwaran kayo sa development na yung dalawang impeachment complaints na na-file ay na-refer na sa House Committee on Justice at pwede kayong mapatawag na witness, how confident are you na ipapatawag po kayo na witness considering that these two, as you said, the first one was filed by an ally or you're saying na pakawala ng administration yung una. But the second one, it's the Makabayan Blocks complaint.
meron po bang allegations on where you would have the opportunity to be a witness? Yeah, sa file na ipapile namin, ako ang magbibigtas sa mga ghost project and substandard project. Okay, so meron pong opportunity or kinukonsider nyo pa rin i-refile itong third impeachment complaint? Yes, kung hindi, sa Supreme Court. Doon po kayo dudulog for the refusal Yes. to accept. Sino po ang mag-endorse? Under the House rules, you need a House of Representatives member to endorse your impeachment complaint. May nakausap na po ba kayo from Congress? Hindi ko na alam dahil di na ako sumama noon nung nag-press con sila. I was not there anymore because I was in the province. What your daughter po, si Congresswoman Rochelle Singson, hindi po ba siya pwedeng mag-endorse ng impeachment complaint ninyo? Hindi, sila kasi concentrated lang sa mga projects sa constituent namin. Tumutulong sila because we are now considered as the richest province. So, tinututukan nila lahat ng mga proyekto, tulong sa mga taong bayan. Like yung mga hospitals namin, libre lahat, walang bayad. So, hindi lang doon, naglalagay din kami sa mga iba-ibang lugar. Okay. And itong grupo po na napasama kayo for the third impeachment complaint that was attempted to be filed against the President, may mga personalities po dito that are identified as pro-Duterte or tinatawag naman ng iba na DDS like si Attorney Ferdito Pasio, Cathy Binag, Attorney Jing Paras, Mike Defensor. Does this signal that you're also pro-Duterte? No, Paano po ako, kayo napasama sa grupo nila? hindi. Sumusuporta lang because they are against Marcos. So, sumusuporta lang. Ako, for justice, nawala ako sa mga tao, sa mga kinabukasan ng ating kababayan. Pwede akong tumahimik, pero kung hindi ako sasama, kawawa ng ating bansa because we owe 17 trillion. And di alam taong bayan na 2 trillion a year ang binabayaran natin. Hindi na tayo makaahon eh. Maski gusto pang suportahan ng mga ibang tao si President Marcos, hindi na pwede patakbuhin ang gobyerno natin kung ganitong sistema. Dahil puro kalukuhan. Oo. Sino pong nag-lead nung pag-prepare nitong impeachment complaint, at least for your group? Sila, Mike Defensor, marami sila eh. And meron po ba kayong mga inayos na witnesses, apart from you, para dito sa impeachment complaint ninyo? Because Wala. Mike Defensor mentioned in a press conference that Zaldico is willing to be a witness for the impeachment complaint that your group will file. Well, yes, because si Saldi ko lang talagang nung minention ni Presidente lahat ng binintangan niya mga congressmen, senators, when he was interviewed, hindi niya minention maski noong 2024 SONA, hindi niya minention si Martin Romualdez and Saldico. Dahil makakasama yung tatlo eh. Nung nakalata si Saldico na ilalaglag na siya, doon nagsalita. Doon lang sinampahan. Within 7 days, meron na kaso, may warrant of arrest. The rest, after wala. So halatang halata na So, kasama nila si Saldico noon. for your group po ba, meron kayong contacts with Zaldico? Wala. Mga kamag-anak, meron. So it's through them na nakakausap nyo po or Hindi, nalalaman no. nyo kung... No. I mean, Pero, nalalaman nyo na willing siya mag-testify. Nakikinig lang ako, mukhang gusto niya tumestigo. Basta may protection siya, gusto niya tumestigo. Dahil siya nakakaalam. Ang nangyari kasi dyan, dalawa lang silang magpinsan, si Speaker Martin Romualdez and President Bongbong Marcos ang nag-uusap. Before sila umupo, they recruited Saldico to do the dirty job. Then, hindi naman pwedeng gawin na chairman si Saldico ng appropriation kung hindi siya malakas sa presidente. So, makakasama yan. Hindi magagawa Saldico yan without the approval of the Speaker and the President. So, ang liwanag yan. Alam ni Presidente na ito nangyayari even before. Naging senador din siya, may kaso nga siya eh. Alam niya lahat na may kasalanan ng mga senators. So, walang umimik kayong mga senador. Instead of denouncing them, gumawa siya ng mas malaki pa. Kung magte-testify po si Zaldico, do you think na
magiging safe siya dito sa Pilipinas. First, there's a warrant of Well, arrest walang against ibang him. papatay, kundi sila kung papatayin siya. Pero kung yung warrant of arrest din po, hindi ba masaserve sa kanya yon? I mean, and if he testifies in Congress, is that worth, the testimony don't that he'll know. provide? Kasi, I mean, I'm not sure if they have the numbers in Congress to impeach the president. So what is the value of him appearing in Yun nga. in Congress Kung po? siya, di ko alam po ako, maski kulong ako, maski patayin ako, basta malaman lahat ang kalukuhan ng gobyerno. They cannot solve the problem because the government is the problem. So, niloloko lang tayo, niloloko lang ang taong bayan ng administrasyon. Siya nag-denounce, pero siya ang gumawa. So, yun lang gusto ko ipaliwanag. Sobrang panloloko na yan. Sinabi po ni Congressman Egay Erice here at the forefront on Monday na magandang pagkakataon din for the President itong impeachment to clear his name. Do you agree with that? Kung papayag siya, payagan yung mga witness para sumagutin niya lahat. Well, under the House rules, kasama po yan sa process when the House Committee on Justice evaluates the impeachment complaint. They can require the parties to answer, including, of course, in this case, the President, and they can also call witnesses to a hearing. That's good, if they can pero do but it. under the leadership po of Speaker Boji D, who is perceived as an ally of the President, palagay niyo po ba mangyayari ang ganyang klase Palagi hearing? ko, hindi. Yun lang pag-file, inunahan nila eh. So meaning, prevent nila na ma-involve si Presidente yan para hindi ma-investigahan. So despite all of that, desidido pa rin po kayo na ituloy itong Yes, impeachment yes. complaint? Yeah, yun na lang paraan eh. Punta kami sa Congress, punta kami sa Supreme Court, wala mangyayari. Saan kami magsusumbong sa taong bayan? Pero ever since taong bayan na walang susumbong, dahil kung walang gagawa nito, wala na, talagang give up na yung mga iba. Hindi na tayo, wala nang mangyayari sa ating bansa because of, ang utang natin, 17 trillion, 2 trillion yearly ang debt payment, ang binabayaran natin. Sobrang bagsak ang foreign investment, hindi na mapagtali ang ekonomiya. Maski ano pang income gagawin mo dyan, hindi na mapapatakbong gobyerno. And you're not worried that having all of these impeachment complaints filed against the President will further erode yung investor confidence? Investor confidence po, hindi kayo nag-aalala na lalo pang mawawala ang investor confidence? Wala na talaga. The only way has to go dahil para makaangat ulit tayo. Wala na magtitiwala. So, ano po ang next move ng grupo ninyo? You said kanina, baaring dumulog kayo sa Supreme Court dahil dun sa hindi pagtanggap. Sinabi din po yun ni Attorney Topacio. But since nakabalik na po si Secretary General Cheloy Garafil, baka ipagkakataon kayo na ma-receive na po itong impeachment complaint ninyo kung may mag-endorse from the House of Representatives. Siguro, kung meron, kung may mag-endorse. Pero grabe ang tinuloy niyang grabe corruption eh. So, dapat Senate mangunguna dyan. So Dahil kung sila kayo po nag-imbestiga. mag-witness kayo, pag matuloy yung impeachment complaint that you intend to file, meron po kayong hawak na ebidensya Oo, against the dokumentado President. lahat. With video, dokumentado lahat. Hindi po ako maglalabas ng hindi dokumentado. Signed by the contractors, like the mayor of Lawag, favorite contractor nila. He is the mayor of Lawag City, pero siya pumirma, may kontrata. He was given 6.8 billion. Isang mayor lang yun, yung paborito ng mayor. Pati kapatid, mayroon din kontrata ron. You have called on the ICI before to investigate the President's Bailiwick Ilocos Norte for what you call anomalous flood control projects. Ano po yung Heto naging na yun response heto na yun yung sa Ilocos Norte na inexposed na mga flood control anomaly. ng ICI doon sa hiniling ninyong investigation? Manong Chavit, you previously called on the ICI to investigate the President's Bailiwick, Ilocos Norte, for what you call anomalous flood control projects. Ano pong nangyari doon sa hiling nyo na mag-investigate doon sa Ilocos Norte? Well, first of all, ICI, hindi totoo yan dahil yung Chairman Reyes, siya lang naiwan eh. Pag sinabi nila ng totoo, pinabubura niya.
Saka binabago. Sino po nagpapabura o Si nagpapabago? Chairman Reyes, yung chairman ng ICI, from the very beginning, sinabi ko na kalokohan yan dahil pero, like, ulitin ko ulit, isulat nyo lahat ang mga binigyan nyo. Nung nagsalita na, oy, hindi pwede ilagay yan. Paano niyo po alam, personally, na Sinabi may ni Diskaya na nung tinanong siya, pinatanggal yung pangalan ni Calatrava na ang asawa niya, kapatid ni Martin Romualdez. So, hindi pwede ilagay. During the hearing po to sinabi? No, Or- kaya huminto na eh. Hininto na nila eh. Mula noon, kinulong na si Diskaya hanggat di mababago. Ayun, ayaw niya magbago, kinulong na. Sa ICI po ba yun nangyari or sa Blue Ribbon hearing? Sa ICI, Okay. siya mismo nagpatanggal according to Diskaya. Ngayon, talagang binabago din ang statement ni Diskaya para bintang lahat doon. Paano niyo po nalaman yung kay Diskaya? Are you able to talk to Yes, Curly so Diskaya? Diskaya, may mga kilala ko, nakilala siya, so nakausap ko rin. Kwento niya lahat yan. Kasi paano kami magtetestify, binabago ang statement namin, sabi nila. So, dapat sila ang testigo dahil sila nakakaalam mga binigyan. Hindi, kinulong. Like Saldico, sila nakakalam, inuhuli. So, dapat yun, dalawang yun ang protektahan, Saldico and... Kasi pag mahuli, mapatay si Saldico, wala nang testigo. Kaya pilit na inuhuli si Saldico. Mabalik po tayo dyan sa mga key witnesses. Si Undersecretary Cathy Cabral could have pointed to almost everyone involved kasi siya yung may hawak ng planning. So lahat po nang napupunta sa budget ng DPWH. Yes. Alam niya kung sino nagpapalagay na senators and congressmen. Yung pagkawala po niya, do you believe na nag-suicide siya or baka merong ibang angle po? Ang paniwala ko dyan, may tumatawag palagi sa kanya na bumabalik-balik doon tapos tinulak. Dahil takot sa height yun eh. So, pinabalik doon. Tapos hanggang, nung nandun, wala siguro chance na itulak, pinabalik pa uli doon. So you don't yun believe ang, na yun ang suspect planned, ako. oo, yung planned, you don't believe that it was a planned suicide on her part No. as a key witness. Yung pag-usapan po natin yung mga flood control projects in Ilocos Norte, you brought with you 2 videos of allegedly anomalous flood control projects. Can you tell us about them? Meron po tayong isa dito sa Video. Barangay Gabulawag City, Ilocos Norte. Well, marami ito. Kaya kinunan na namin ng video. They claim na nakuha ko lang sa isang vlogger ito eh. So, noong pa sinasabi ko na pinuntahan namin, marami na kami nakita. Wala kami makitang So nakita magandang nyo from a project. vlogger, tapos pinuntahan nyo po personally to inspect? Nauna kami, pinuntahan Oo. na, wala talaga. Tapos yung vlogger nagpunta, nakita niya. Binidyo niya. So, puro Yan na yan si Jesus Duque standard. Yung iba talagang tama yung sabi ni President Marcos na guni-guni or ghost project. Ghost project na sa Ilocos Norte. What about ito pong isa sa Vintar, Ilocos Norte? Kasi the other one is about for ano bang cost nito? But the other, this is the Vintar, Ilocos Norte. Megapolitan Builder is the mayor of Lavac City. Bawal yan. Ito po ang contractor for the Yes. project in Vintar, Ilocos Norte. Single owner yan. Imagine that one, no? Walang nagawa, oh. Batido ba yung project na yan? Yan, yung makita nyo, puro bato-bato yung nakikita natin. Wala talaga tong bangag na ano na ito, congressman na ito. Yung Megapolitan. Pinirma niya. Nandito ang pirma niya. Alcid. Is this related to your allegations kanina na kasama to dun sa favorite contractor ni Yes. President Bongo Favorite Marcos that you were contractor ni alleging? President Sandro Marcos. Dahil nung eleksyon, sila ang dalawa nagtaas ng kamay noon. But other than that, sa pagtaas po ng kamay, may iba po ba kayong ebidensya na siya ang favorite contractor? Ito ang mga pirmado. Owner James Brian Alcid, yung kapatid niya, pumirma. Si Mayor ng Lavac City, pinirmahan din.
James Bryan. Kaya itong si Marcos at si Sandro, good luck kapag si BP Sara na ang maging presidente sa 2028. Talagang inspeksyonin ito. Sa ngayon na sila yung administrasyon, siya yung presidente, hindi talaga yan imbestigahan, di ba? Kasi hawak nila lahat ngayon eh. Alcid. But isn't that part of being granted a contract na sila yung pipirma? Or are you saying na at the time they signed this, meron silang, they were holding a public office? Yan, no? The Grabe. mayor. She is the mayor now. Hindi, And, bawal and yet dapat they yan. signed this as a contractor? Hindi pwede ka eh. Opo, oo. Have you brought this up with Secretary Una silang lusot dyan, no? Ang daming video. Vince of the DPWH? Now, I'm appealing. Hindi yan isang project lang, ha? Marami yang inexpose. Maraming mga flood control ang inexpose dyan. Hindi yan lang yan isa o dalawa o tatlo. Marami yan sa Ilocos Sur, lugar ng Pangulo. To Secretary Bison, kung naghahanap kayo, huwag kayo maghanap na sa iba. Pumunta kayo sa Ilocos Norte. Nandun po lahat ang mga ghost project, Correct. substandard. Kung kaya niyong pumunta sa Ilocos Norte. The Ilocos Norte is the province of the president, supposed to be. Yun ang model. Pero naging model ng mga kalukuhan. So yun ang parang hindi ka paniniwala na nagbibindang sa Seba, doon mismo sa probinsya niya, nandun lahat yung mga kalukuhan. Ang governor po ngayon ng Ilocos Norte is the son of No. Senator Amy Marcos? Hindi No, po no. ba? Iba na. Yung vice mayor dati, Marcos din ang asawa. Marcos din po asawa. So kaninong alay po yung governor? Kay Marcos. Kay Marcos, okay. What about the son of Senator Amy Marcos? Hindi na. Vice governor na Vice lang. Governor, okay. Hindi po ba siya makakatulong sa investigation na to? Where is he in all of this? Because the mother, si Senator Amy Marcos, seems to be still at odds with the president. Mukhang Yes. meron pa rin silang rift ng presidente. Yes. Siya nga nagsasabi ng drug addict eh. Yes. Si Amy. Opo. So, I'm sure, yung mga project doon, alam yung anak niya dahil governor na matagal. Kasi itong mga project na ito, national eh. Si Bongbong, si Sandro ang pinakamalaking allocables. Or, aside from mga project doon, may allocables pa siya. Siya ang pinakamalaki. Meron pong allegation doon sa first impeachment complaint as part of the supporting the allegations for betrayal of public trust is also the drug dependence of President Bongbong Marcos. This is with respect to the first impeachment complaint. Hindi ko pa po nabasa yung impeachment complaint ninyo, but meron po bang allegations din doon sa drug use ng presidente and alleged drug use? And nakausap niyo po ba si Senator Amy Marcos in relation to this when you prepared the impeachment complaint? After na nagsabi siya, hindi ko na nakausap. Meron video na noong araw pa nagkukukin na si Bongbong Marcos. Ang cocaine yata mahirap iwasan eh. So, kaya matapang magsinungaling. Dahil parang, ang description sa akin ng mga doktor, pampatapang yun. So parang, sinasabi niya, wala na sa katotohanan eh. By blaming everybody, siya lahat ang may kagagawa nito eh. And lastly, let's talk about Atong Ang naman po. 25 years ago, you were regarded as the whistleblower whose disclosure of wetting payoffs and corruption sparked the impeachment process and plunder trial against then President Joseph Estrada. And among those who were accused was Atong Ang. And he fled to the US at that time, and yet later he was extradited to the Philippines kung saan po he had to face the charges involving plunder. Ngayon po, bati na po ba kayo ni Atong Ang after that incident years ago? Yes, lahat. Pati si President Estrada, magkausap na kami, nagpupunta sa bahay, nagpupunta rin ako sa bahay niya. So, At umiwalay lang ako kay President Estrada nung pinapapatay ako. Meron lang nagpaaway sa amin na nung pinapapatay ako, that's the time na talaga umalis na ako dahil hindi na maganda yung
magsasamang ganon. So I decided to come out. I'm safer by coming out than magtatago ka tapos papatayin ka. Hindi malaman ng tao. Kaya nung nagsalita na ako, sige, kako, patayin nyo na ako. So what is your advice po now for Atong Ang, considering that authorities are looking for him to serve a warrant of arrest, but this time in relation to the missing Sabongeros case? Well, kung inosente siya, mag-surrender siya. If yes, kung hindi totoo. Sige po, Manong, and what can we expect from your group ngayon that you have all of these allegations and yet hindi pa po na-file yung impeachment complaint ninyo? Nakikiusap lang ko sa ating kababayan na magising po tayo dahil sobrang bagsak ng foreign investment. Hindi na po under tong gobyerno to, maski anong klaseng pagtatakip pa sa mga nagtatakip kay President Bongbong Marcos, hindi na po obra. Lalong-lalo na sa ating mga military and police, maawa sana kayo sa ating kababayan. Dahil barang araw, lalabas yan. Pag natanggal yan, malaking bagay kasi kung I'm not even asking them to remove the president or ano yung konstitusyon. I'm just asking na lumabas sila, i-denounce lang ang graft and corruption. Ayaw namin ang graft and corruption. Ganun lang siya, hindi ko hindi nila magawa. Kung hindi nila magawa, may ibig sabihin sa future yan. Bakit ninyo magawa yan? Siguro, guilty sila or something. Kaya, maski na anong binigay na, dahil sabi ng mga iba, nagbigay na raw ng pondo na katakot-takot. Meron naman siguro isaraan, mas mababa o any general. Pag lumabas po, yun ang inaantay na hero ang taong bayan. Malasakit sa kinabukasan ng mga kabataan dahil wala na po tayong kinabukasan. I'm not worried about myself, pero mga taong bayan ang worry ko. But when you say mayroon pong katakot-takot na pondong binigay, kanino po binigay at saan galing? Sa flood control. Sa flood control. Flood Pero kanino control po lang pinag-uusapan binigay? dito. Oo. Halos lahat ng department mayroong graft and corruption. Pati sibuyas na nga pinatulan eh. So, Sibuyas, lahat, okay. Sibuyas. So lahat talagang they're taking advantage tapos alis na lang. Huwag naman tayo sanang papayag. Yung panahon ng tatay nila, bumayag tayo ng tumakbo. Ang dami nga, hindi pa si Donnie eh. Sabi nga ni Madam Imelda noon, tulungan niyo ako para isuli yung mga para sa tao. Wala naman. So, di pa naisuli, nagnakaw na mas malaki pa. At 3 years, linampasan na niya ang tatay niya. Maraming salamat po, Manong Chavit, and we hope to get updates. Ayun, so mag-comment kayo ha, mag-react po kayo sa mga in-expose po ni Manong Chavit, no? Anong masasabi ninyo? Kasi po sometimes, no, nakakaumay na itong balita na nangyaring mga korupsyon dito sa Marcos administration. Ganyan po kalala itong administrasyon na ito. To the point na ikaw na ay mauumay sa kanilang mga kinurap na pera ng taong bayan. Okay? So guys, babasahin ko yung mga comments ninyo. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito at mag-subscribe na kayo kung bago ka pa lang dito. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.